Sino ang second beast? Alam nyo, sa tingin ko, siya. Mapagpalang buhay po sa ating lahat, mga ka-worship. Welcome po sa Usapang Born Again. Kagaya po ng aking naipangako, ituturo ko naman sa inyo yung kadugtong ng Revelation chapter 13. Alam nyo, nung unang dinaskas ko po ang Revelation chapter 13, ito po ay binubuo lang ng verses 1 to 10. At ito pong verses 1 to 10 ay diniskas natin yung first beast, ang unang halimaw na nanggaling sa dagat or karagatan, the beast out of the sea. At dito po, nalaman natin na ang beast pong ito ay may 7 ulo or may mga 7 heads na out of that 7 po na mga leaders galing po sa iba't ibang lugar ng mundo ay lalabas po dyan ang Antichrist. Si Pablo nga, tinawag yan na the man of lawlessness sa 2 Thessalonian. At sinabi rin naman ni Daniel na yan ay ang little horn. Ang little horn na kung saan ay magiging pinunong diktador ng mundo. Pero ngayong araw na ito, ang pag-uusapan naman natin po ay ang Revelation 13 pa rin. Pero this time, magsisimula po tayo sa verse 11 hanggang sa magtatapos po tayo sa verse 18. Ano po ang tutukuyin ng 11 hanggang 18? Isa pang halimaw, the second beast that comes out of the earth. Yan po ang ating pag-aaralan. Pero bago ko po ibigay sa inyo yung aking theory, ay magbibigay po muna ako ng isang napakahalagang paalala. Bago nyo panoorin ito, pakinggan nyo po muna ang iiwan ko sa inyong napakahalagang mensahe. Okay? Ito po yun. Gusto ko na po kayong pangunahan. Bago nyo panoorin ang video ito, lahat po ng inyong mapapanood at malalaman ay bunga po ng aking masusing pag-aaral patungkol sa second beast na nakasulat sa Revelation chapter 13. And therefore, ang lahat po ng ibabahagi ko dito ay theory ko. Uulitin ko, ito po ay theory ko patungkol sa second beast. Ang layunin ko po ay bigyan kayo ng mas malawak na impormasyon patungkol sa bagay na ito. Uulitin ko, ang lahat ng inyong malalaman dito ay aking theory patungkol sa second beast. At kung sakali na hindi po kayo sumasang-ayon sa mga napanood ninyo sa video na ito, igagalang ko po ang inyong paniniwala. So yun po, nagbigay na po ako ng mahalagang paalala. So kung halimbawa po na hindi kayo komportable sa i-discuss ko, ay malaya po kayo na huwag nyo akong panoorin. Pero kung ito pong aking mensaheng ito'y pupukaw po sa inyong kamalayan, ang akin pong kahilingan, panoorin nyo po bakit ako nag-establish ng isang theory na ang second beast ay walang iba kung hindi siya. Okay? Isang android, isang humanoid sa ating panahon po ay dinidevelop na ng mga makakapangyarihang bansa. Kagaya ng China, ng Japan, at syempre ang Amerika gumagawa na rin po dyan. So, sigurado po ako na ang unang-unang itatanong niyo sa akin, Brother Do, bakit android ang tinutukoy mong second beast? Paano mo mapuprove na ang second beast ay hindi isang prophet? Okay? Nakagaya ng mga karaniwang itinuturo ng mga nagdaang pastor. Okay? Sapagkat ako po ay 59 years old na at naalala ko way back 20s, bata pa ako sa Panginoon, tinuturo sa akin po na ang second beast daw po ay isang makapangyarihang leader sa makapangyarihang relihiyon. Kumbaga, kung kayo po ay nakaka-relate sa sinasabi ko, ito po ay tinuturo po matagal na ito po ay second beast na galing sa isang malaking organisasyon, malaking relihiyon, at dito sa malaking relihiyon na to
ang pinaka-leader dyan, yan ang second beast. Okay, dediretsahin ko na po kayo. Ang second beast po na tinuturo ng ibang mga pastor ay walang iba kundi ang Santo Papa sa Roma. At ang Katoliko, ang Roman Catholic Church, ang sinasabing napakalaking organisasyon na kung saan dyan sa malaking organisasyon o relihiyon yan, lalabas ang second beast na magmimistulang kanang kamay ng Antikristo. Okay? Kaya lang, ito po ang sagot ko. Hindi po Santo Papa ang second beast. Hindi ako naniniwala. Hindi ho Santo Papa. Napakalabo pong teori niyan. Bagamat nung bata pa ako, nung ako po mga 20 taon lang, baka wala pa. Nung marinig ko to, naniwala ako na ang Pope sa Rome ang magiging bulaang propeta na mag-uudyok na sambahin ang Antichrist. Pero habang tumatagal po, ay nawalan ako ng ganang paniwalaan ito hanggang sa bumuo po sa akin ang isang teorya na hindi ang Santo Papa ang second beast. Okay? Ang daming beses ko pong napakinggan niya sa iba't ibang hanay ng mga pastor. Noon, naniniwala ako. Pero ngayon, hindi na. Una po, okay? Bata pa ako noon, yung mismong pastor ko na nagtuturo sa akin, sabi, Brother Do, sabi niya, ang second beast ay walang iba kundi ang Pope. Okay? Ang Pope during that time ay si Pope John Paul II. Okay? Hindi naniwala kami na ang Pope John Paul II po ang beast. Okay? At ang Roman Catholic Church ang organisasyon. Namatay. Namatay si Pope John Paul II ng 2005. Eto na, pinalta naman siya ni Pope Benedict XVI. Okay? Tapos si Pope Benedict XVI po, sinabi ulit ako, Brother Tom, yung bagong Pope na yan, yan ang second beast. Opo, naniwala naman ako. Ang problema, nag-resign. Nag-resign po ang Pope Benedict XVI from 2005 hanggang 2013. At lumabas po si Pope Francis. Nung sinabi na ko, Brother Doc, si Pope Francis, ay nako, hindi na ako naniniwala. Ano yan? Lahat na magiging Pope, tuturingan na sila ang second beast. Malabo yan. Paano po ito si Pope Francis ngayon? Namatay na rin. Namatay po ngayong taon lang, 2025. At ang pumalit po sa kanya ay si Pope Leo XIV. Okay? Ano sasabihin na ulit sa akin ng aking pastor? Brother Dog, si Pope Leo ang second beast. Unang-una po, mga ka-worship, hindi ko tatanggapin ang theory na ang Pope ang second beast. Bakit? Lahat siyang matatanda. At dahil sa tuloy matatanda, madali silang mamatay. Kagaya nga namang pinagbabanggit ko, madali silang mamatay. Tapos, uutusan nilang sumamba mga tao sa Antichrist. Hindi nga nila mapasunod ang Katoliko. Di ba? Lumalabas, hindi po tutugma na ang Pope galing sa malaking organisasyon na Roman Catholic, siya ang second beast. Sa totoo lang. At isa pa, hindi gagawin ng Pope na siya magiging second beast. Kahit pa paano, Catholic Church, kinikilala pa rin ng simbahang Katoliko si Kristo. Kinikilala mo si Kristo, tapos sasambahin mo Antikristo. Napakalabo pong katuruan na kumalat sa sirkulasyon sa mahigit na 20 taon na ang Santo Papa ang second beast. Ako na po nagsasabi, iba ho ang aking theory. Hindi po Santo Papa ang second beast na kagaya ng ipinapakalat na katuruan. Malabo po yan mangyari. Una, paano niya magagawang magpababa ng apoy mula sa langit? Aber, magagawa ba ng Santo Papa yan? Diba? Tapos magpapagawa siya ng image na nagsasalita, at ang image na nagsasalitang ito, uutusan niya ang mga tao na sumamba sila doon sa image na nagsasalita, dahil pag hindi sila sumunod, papatayin sila. Anong kakayanan ng Santo Papa dyan?
Di ba? Not unless meron siyang magical na capability na magaling siya sa Salamanca. Hindi naman po Salamanca pinag-uusapan dito. Okay? Ang pinag-uusapan po dito ay technological capacity. Totoo po, narinig nyo. Technological capacity. Ang apoy na bumababa sa langit ay hindi po apoy na nagawa po ni Prophet Elijah doon sa Mount Carmel. Ibang apoy na po ito. Technological capacity, technological capability. In other words, technology po ito. Technology. Apoy yan, bumababa sa langit, pero hindi yan apoy na ginawa ni Elijah nung sa Mount Carmel siya. Apoy yan na mula sa langit, yan po ay missile na bumababa mula sa langit papunta sa lupa tapos sumasabog. Technology yan na ginawa ng tao. So therefore, mga kapatid, para sa akin po, hindi Santo Papa ang second beast. Sobrang malabo po yan. Sobrang malabo. Well, kung ayaw niyo pong tanggapin ang akin pong theory na ito, na hindi ko tinatanggap ang theory nila na ang second beast ay Santo Papa, malaya po kayong huwag niyo akong panoorin. Buti pa para magkaliwanagan, basahin na po natin ang Revelation chapter 13 verse 11 hanggang 18. Kung may mga Bible po kayo, makipagbukas po kayo sa akin, and I will be reading from NIV translation po. Ang sabi po sa verse 11 ay ganito: Then I saw another beast coming out of the earth. He had two horns like a lamb, but he spoke like a dragon. He exercised all the authority of the first beast on his behalf, and made the earth and its inhabitants worship the first beast whose fatal wound had been healed. And he performed great and miraculous signs, even causing fire to come down from heaven to earth in full view of men. Because of the signs he was given power to do on behalf of the first beast, he deceived the inhabitants of the earth, and he ordered them to set up an image in honor of the first beast who was wounded by the sword and yet lived. He was given power to give breath to the image of the first beast, so that it could speak and caused all who refused to worship the image to be killed. He also forced everyone, small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark on his right hand or on his forehead, so that no one could buy or sell unless he had the mark, which is the name of the beast or the number of his name. Now, this call for wisdom. If anyone has insight, let him calculate the number of the beast, for it is man's number. His number is 666. So, yan pong nakalagay. Okay? So, sa Tagalog translation po, unahin natin po yung pong 11 at saka 12. Ang sabi dito sa Tagalog, at nakita ko ang isa pang halimaw na lumabas mula sa lupa. Siya ay may dalawang sungay kagaya ng isang kordero. Pero pag siya'y magsalita, ay parang isang dragon. Ginagamit niya ang lahat ng pahintulot at kapangyarihan ng unang halimaw sa kanyang sarili para magawa niya sa buong mundo, pati na rin sa lahat ng mga nakatirang nilalang dito, na sila ay dapat sumamba sa unang halimaw na nagkaroon ng malalim at malubhang sugat, pero siya namang gumaling. Ano ba ang ibig sabihin nun na merong dalawang sungay kagaya ng kordero pero nagsasalita siya na parang dragon? Yun pong ibig sabihin na he had two horns like a lamb. Maliwanag po ito na kung titignan po ng malayuan, ay mukha siyang mabait at maamo. Kumbaga, harmless po ang second beast. Bakit? Ang dating niya ay parang isang kordero. Lamb lang po siya.
Ang kanyang dating ay para bang hindi siya gagawa ng masama. At yun namang he spoke like a dragon. Dragon, ibig sabihin po niyan, nako, pag nagsalita pala siya, magugulat ka. He spoke with power and authority. Ang ibig sabihin naman nito ay taliwas sa kanyang itsura na mukha siyang maamo at harmless. Pero nung marinig mo naman siyang magsalita, para na siyang dragon na anuman ang kanyang sasabihin ay kinakailangan mong sumunod dahil kung hindi ay mararanasan mo ang kanyang kalupitan. Tandaan nyo, ang dragon po ay ang pinaka nakakatakot na nilalang sa lahat. Bukod sa ang itsura niya ay nakakatakot na, ang bibig pa niya ay may kakayanang maglabas ng apoy, kagaya ng mga nalalaman natin sa kwento patungkol sa dragon. Therefore, madaya po ang kanyang personality. Mukha siyang maamo, pero ang totoo, baliktad ang kanyang pagkatao. Siya po ay isang mabangis na halimaw. Now, bakit siya tinawag na beast out of the earth? Okay? Siyempre, yung isa, beast out of the sea, kasi nga puro overseas po. Ito po, kaya tinawag po na beast out of the earth. Ito po yung aking palagay. Sa aking palagay, kung bakit siya tinawag na halimaw na galing sa lupa, kasi galing po siya sa mundo. Galing siya sa planet Earth. Hindi po siya ginawa ng kalikasan. Hindi siya kagaya ng puno o halaman na galing sa kalikasan. Hindi rin siya ginawa ng Diyos. Hindi ho siya likha ng Diyos. Ang beast pong ito ay hindi likha ng Diyos, hindi gawa ng kalikasan. Ito po ay gawa ng tao. Yan ang aking theory. Kaya siya tinatawag na the beast out of the earth. Ibig sabihin, siya ay halimaw na galing sa mundo, na ang ibig sabihin, tao ang gumawa sa kanya. Para sa akin, talaga, isa ho siyang robot. Isang robotic android, super humanoid, na mukhang tao, pero nagtataglay po siya ng ultra-high artificial intelligence. Kaya nga maamo itsura niya eh. Pero nagtataglay siya ng parang dragon na personality o authority o power. Bakit po? Sa kabila po ng kanyang maamong mukha, na wala kang makikitang parang expression na siya ay nagagalit o naghihimagsik dahil wala namang, syempre, android, di ba? Pero meron siyang power, meron siyang authority. Tatanungin nyo ngayon, saan galing yung kanyang power at saka authority? Okay? Ang theory ko po, siya ay isang robot na binaback-upan po ng tinatawag na supercomputer or mainframe computer or powerful mainframe, okay? Or central computer. At ang mainframe, supercomputer din ito, ay nagtataglay po ng data ng lahat ng mundo. Okay? Isang mainframe na kung saan siya ang may control ng lahat ng technological system sa buong mundo. Ibig sabihin po ng technological system, lahat po yan, lahat-lahat. Kontrolado po siya. Kontrolado niya ang lahat ng data, ng mga archive. Pag sinabing archive, yung mga taong wala na, yung mga nakalipas na, yung galing na sa history, naka-archive, meron siyang record nun. At yung mga existing, yung current data, meron po siyang record nun. Bakit? Lahat po yung naka-store po, naka-storage po sa mainframe computer na lagi niya kinokontak, lagi nakikipag-communicate sa kanya. At ang mainframe pong ito, bukod sa may connection po sa kanya, ang mainframe computer din po ito, may contact din po sa mga satellite system sa ating kalawakan. Mula sa mga satellite system hanggang sa simpleng stoplight po ng kalsada, kontrolado niya. Kaya yung mga cellphone nyo, pag yan may internet, darating ang time, pag may internet, may control siya. Nakakatakot, di ba? Bakit po? Ang Android na ito ay siya ay nagbibigay ng
command sa mainframe computer. At ang mainframe computer naman po ay nagsesend po ng instruction sa mga satellite. Sa lahat ng network systems, kontrolado po niya. Kaya lumalabas, walang gadget na hindi niya makokontrol. Kung gusto niyang i-brown out ang buong Metro Manila, isang instruction lang, mamamatay lahat. Magpakaroon ng power outage po sa buong syudad. Okay? Tapos halimbawa, may cellphone ka, at ang cellphone mo may Bible, at doon ka nagbabasa. Nako, maniwala ka, pag naisipan niyang burahin yan sa cellphone mo, magagawa niya. Basta, pag ikaw ay nakakonect sa internet, ang ibig sabihin nito, may chance siya na makontrol ka niya. Naglalakad ka nga lang, makikita ka sa satellite. At pag nakikita ka sa satellite, nakikita ka ng Android na ito. Ganyan siya kalakas. Okay? Sa ngayon, lahat ay magiging madali sa advancement ng technology. Okay? Sa totoo lang. Nararanasan natin po yung talagang pagbabago ng teknolohiya. Ang mga bagong driver ngayon, kahit hindi marunong sa kalsada, makakapag-drive po yan papunta ng Tagaytay. Ang gagamitin lang po niya ay yung GPS ng kanyang sasakyan or GPS ng kanyang cellphone, kagaya ng Google Map at saka Waze, at i-direct niya sa isang magandang hotel sa Tagaytay. Pag in-enter niya po yun, ina-navigate, ida-drive mo lang, sundan mo na lang yung dinidiscuss sa iyo ng mapa ng cellphone mo, makakapunta ka ng Tagaytay. Nung araw, hindi. Para makapunta ka ng Tagaytay, dapat may driver kang kakilala na alam papunta doon. Dahil pag wala, hindi kayo makakapunta. Ngayon po, kahit hindi mo alam, basta bit-bit mo yung cellphone mo at ang cellphone mo po ay nakakabit sa isang malaking network systems, yan po, pasok po yan. Sa ganito kapamaraanan po, nagiging madali ang buhay ng tao. Okay? Ang sasakyan parang laruan. Okay? Apakan mo na lang, andar na. Hindi mo lang kakakargahan ng gasolina ngayon. Lalagyan mo lang ng kuryente, aandar na. Kung sa mga sasakyan na dinadrive, nakakauwi ka na ginagamit mo ay Waze, kahit hindi mo alam ang kalsadang dadaanan mo, meron pa akong nalalaman. May sasakyan na sasakay ka sa likod, walang driver sa harap, pero ihahatid ka sa bahay mo. Sa totoo lang po, sa Amerika may mga taxi na dyan na driverless po. At ang mga driverless taxis pong ito, pag sinakyan mo, ikaw ay ihahatid niya sa pintuan o sa gate ng iyong bahay. Ganyan po papunta ang technology. Okay? Lumalabas, ito pong aking theory, bakit siya ay isang android, isa siyang humanoid? Kasi po yung magiging kapangyarihan niya ay magsasubmit sa isang diktador na sobrang sama. Walang iba kundi ang Antichrist. Tingnan niyo po yung kasunod. Revelation 13. And he performed great and miraculous sign, causing fire to come down from heaven to earth in full view of men. Nakita daw ni John na ang second beast na ito ay may kakayahang magpalipad ng apoy na bumabagsak sa lupa at sumasabog. Okay? Ibig sabihin, nakakagawa siya ng mga kamanghamanghang kababalaghan na kung saan ito po ay akala natin ay kagaya ni Elijah sa Mount Carmel na nung mag-pray siya, nagpababa rin ng apoy. Iba na po yan. Ito po ay hindi na kapangyarihan ng Diyos, kapangyarihan na po ito ng talino ng tao, na bunga po ito ng technology. Okay? Ang theory ko po dito, ang mga apoy na ito na bumababa ay tinatawag pong ICBM, Intercontinental Ballistic Missile. Ito po ay mga nuclear na missile na gagamitin po ng mga bansang makapangyarihan sa huling digmaang pandaigdig po. Para sa akin, hindi ito kagaya nung ginawa ni Elijah na pangtupok lang ng baka. Ito po malalakas.
Ang isang bagsak lang po nito, sigurado buong Luzon po, lusaw. Okay? So yan po yung causing fire to come down from heaven. Verse 14 po, because of the signs, he was given power to do on behalf of the first beast. He deceived the inhabitants of the earth. He ordered them to set up an image in honor of the beast who was wounded by the sword and yet lived. Okay? Dahil sa ganitong tanda, siya ay bibigyan ng kapangyarihan nino ng unang halimaw. Ang unang halimaw lagi ang nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan. Let me remind you po, ang unang halimaw ay ang Antichrist. Ang Antichrist po, ang kanya pong anointing galing po sa matandang dragon. So ang matandang dragon, si Satanas, siya po ang nagbibigay ng kapangyarihan sa Antichrist. At ang Antichrist naman po ang nagbibigay ng kapangyarihan sa second beast po, na mistulang kanang kamay niya, at anuman ang gusto niya, sumusunod ang second beast na ito. Kaya sabi rito, he was given power to do on behalf of the first beast. Binibigyan siya ng kapangyarihan ng first beast, ng Antikristo. At ang Antikristong ito, bibigyan ito ng kapangyarihan, pero utusan mo lahat sila na ako ang sasambahin. Ganun po. Kaya ang nangyari, ang second beast po, palibasa siya po ay android, pinoprogram po siya, kung paano siya pinrogram, doon siya susunod. Kung siya po'y mapupunta sa kamay ng mabuting tao, mabuti yung robot. Pero palibasa po, napunti siya sa kamay ng isang pinunong diktador na walang habas pumatay, napakasama, isang Antikristo. Ano ang mangyayari? Kung ano amo niya, magiging ganun din siya. Kasi nga ipoprogram siya according doon sa will ng Antichrist. Ang mangyayari, dadayain niya ang mga tao sa mundo, ipag-uutos niya na gumawa kayo ng image ng Antichrist. At pagkatapos, ang image na to, sasambahin ninyo. Yan po yung sinasaad ng Revelation chapter 14. He ordered them to set up an image in honor of the beast who was wounded by the sword and yet lived. Antichrist yan. Okay? Inuutusan niya ang mga tao, gumawa kayo or magkaroon kayo ng image na kung saan ang Antichrist ay nandoon at i-honor ninyo. Verse 15, he was given power to give breath to the image of the first beast. Ito po, akala nila napakahirap. Hindi po. So that it could speak and cause all who refuse to worship the image to be killed. Sabi dito, at siya, yung second beast, ay binigyan ng kapangyarihan, nino, ng first beast, upang bigyan buhay ang mga imahe ng unang halimaw ng Antichrist, ng first beast, nang sa ganon ay makapagsalita at makayaning patayin ang sinumang hindi sasamba sa imahe ng unang halimaw. Ano? Brother Dong, paano mo ipapaliwanag yan? Nangyayari na ho yan. Ang isang larawan o imahe na nagsasalita, kagaya ng television, kagaya ng laptop, kagaya ng computer na may monitor, di ba? Nagsasalita ako po, sa harap nyo, nagsasalita. Ako ay isang imahe na nakakapagsalita, di ba? Sa atin pong panahon, ang TV po natin na yung mga flat na TV, ang tawag na ho natin dyan ay smart TV po. Smart TV. Ang mumura na lang ho niya sa Quiapo. Okay? Tapos, kaya tinawag na smart TV kasi kukunik mo sa internet. At pag kinunok mo sa internet, lahat po ng mga available na pelikula, mapapanood mo. Magbabayad ka na nga lang. Meron ka ng Netflix, meron ka pang YouTube, at iba pang mga platform na mag-i-enjoy ka sa kakapanood. So, lumalabas ang TV po ay isang imahe na merong larawan nagsasalita. Kung lalabas ang babalata yung pagmumukha ng Antichrist doon at sabi, sambahin niyo ako.
Ayaw namin. Hindi ka makakatanggi. Sambahin niyo ako. Ayaw namin. Nakikita kita. Paano mo ako nakikita? Yung bago mong TV, may camera na yan. Dadating ang time, mga ka-worship, na ang TV bibili ninyo may built-in na camera. Kung ang cellphone ninyo noon, way back 2000, yung mga Nokia, yung mga ordinary Alcatel na tinetext lang, walang camera, ngayon may camera na. Darating ang time po na sa TV ninyo magkakaroon ng camera na habang nanonood ka, pinanonood ka rin. At pag nagpakita yung halimaw, wala kang ibang option kung hindi sumamba at lumuhod. Kasi nga, ang may pakana niyan, yung second beast na expert sa technology, yan na may control. Naiintindihan niyo po ako? Tapos, pagpalagay natin, nag-enjoy kang, nanonood ka ng isang palabas, di ba? Nanonood ka ng Batang Quiapo, biglang tumigil. Akala mo may commercial, lalabas yung Antichrist. Sambahin niyo ako. Okay? Eh, di ko naman, sasamba ka. Eh, bakit? Eh, nakikita ka ng camera. At pag hindi ka sumunod, pipicturean ka na. Pag pinicturean ka na, yari ka na. Huwag ka na lalabas. Huhulihin ka, tapos papatayin. Ganyan po ang mangyayari sa mga darating na panahon. Yan po ay theory ko, mga kapatid. Ngayon, ang sabi po dito sa verse 16, verse 17, at verse 18, He will also force everyone, small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark on his right hand or on his forehead. No one could buy or sell unless he had the mark, which is the name of the beast or the number of his name. Now this calls for wisdom. If anyone has insight, let him calculate the number of the beast, for it is man's number, and his number is 666. Ulitin ko, sabi po rito sa Tagalog, kanyang pepwersahin ang lahat, mayayaman man o mahihirap, tanyag man o hindi kilala, mayaman man o alipin, na magkaroon sila ng tatak sa kanyang kanang kamay o sa kanyang noo. Nang sa ganon, walang makakabili o makakabenta liban na lang na sila ay may tatak. At ang tatak na ito ay pangalan ng halimaw. Kaninong pangalan? Kay Antichrist o do sa robot? O katumbas na bilang ng kanyang pangalan? Kailangan dito ng katalinuhan, sabi dito ni John. Karunungan, kailangan dyan. At kung sino man ang may kakayanan, sabi niya, na magsaliksik at mapag-aralan ito, hayaan nyo siyang kwentahin ang bilang ng halimaw, sapagkat ito ay bilang ng tao, ang bilang niya ay 666. Yan po ang nakalagay. Kinakailangan para ma-identify mo daw ang second beast. Hindi pwede na para bang nakikinig ka lang at pagkatapos naniniwala ka kagad. Ang gusto ni John, mag-aral ka at magsaliksik. Pag-aralan mong maigi, sapagkat ang second beast napaka-misteryoso ng kanyang pagkatao. Okay? Ang hirap kasi nito dahil bilang isang consumer, kapag kinontrol niya, wala kang mabibili. Pag negosyante ka naman, mas lalong mahirap dahil hindi ka naman makakapagbenta. Hindi ka makakabili, hindi ka makakabenta unless may tatak ka ng halimaw. Di ba? Para siyang RFID ng NLEX at saka SLEX. Hindi ka makakapasok ng NLEX at hindi ka makakalabas ng NLEX kung wala kang RFID, Radio Frequency Identification. Okay? So, lumalabas mga kapatid, ang tatak niya ay isang modern symbol ng biometric na identification. Parang barcode, parang QR code na kung saan ay ito ang pangunahing
gagamitin niya para makontrol ka. Na hindi ka makakabili at hindi ka makakabenta sapagkat lalagyan ka ba niya ng tato? Lalagyan ka ba niya ng microchip? Sa tingin ko, hindi na. I-scanin niya lang ang kamay mo sapagkat ang palad mo ay merong guhit na nagmamay-ari ay ikaw lang. So, pag bibili ka, ilatag mo lang ang kamay mo sa scanner. O, makakapasok ka na ng grocery. Tapos, pag in-item namin sa umabot ng 1,300 yung napamili mo, ikaganyan mo lang, i-scanin din yung kamay mo. Yung lahat ng pera mo sa BDO na 1,300, tatanggalin kasi nga bumili ka ng lahat ng mga item na kakailanganin mo. Ngayon, ang tanong, meron bang microchip doon? Di ba? Wala. Kaya nga mga kapatid, maraming katuruan na tuturukan ka pa daw ng microchip. Sa totoo lang, palad mo lang, sapat na. At ang mata mo lang, kayang i-iris scan yan. Sapat na yan para makilala ka niya. Yung lata nga ng sardinas 555 sardines may barcode sa likod. Pag tinira ng barcode reader, alam kung kailan ginawa. Alam kung kailan mag-e-expire. At alam kung magkano presyo. Kung yun, wala lang microchip yun. Kaya lumalabas, hindi rin ako naniniwala sa injection ng microchip. Kaya, mangyayari kapag ang alam mo yung mga dating katuruan, mag-aantay ka pa ng, dapat hindi ako matatatakan ng microchip. For all you know, kontrolado ka na. Hindi, wala akong microchip. Oo nga. Pero yung kamay mo ay na-scan na yan. Pasok ka na sa National ID Systems. At yan po ang magiging problema. Yan po ang aking theory. Na ito po ay isang matinding kapangyarihan, bunga ng technology. Ang halimaw na ito, nabubuo sa Trinity, ang dragon, na kung saan siya yung gusto niya talagang siyang sasambahin. Pinahiran niya at inanoint niya ang Antichrist na kung saan nagkaroon siya ng image na siyang sasambahin. Pero ang totoo nun, pag sinamba mo siya, parang sinasamba mo yung dragon. At para mangyaring ito, yung kanyang right hand na second beast na may control ng buong technology, siyang mag-uutos na sambahin ang first beast. Okay? Kung tutuusin mga kapatid, hanggang ngayon po ay nag-aaral pa rin ako ng masinsinan at malaliman patungkol sa bagay na ito. Kung lalagyan ko to ng part 2, siguro mas lalo nyo itong maliliwanagan. Sapagkat kung tutuusin po yung robot na ginagawa ngayon ng China, ng Japan, at maging si Elon Musk ay gumagawa na ng maramihan na robot. Okay? Ang intention muna dyan sa mga robot na yan ay maging help, makatulong, at maging isang kapaki-pakinabang na bagay sa bahay at sa mga factory. Kaya lang, hanggang bahay lang ba? Hanggang factory lang ba? Kasi mabigat yan. Pag yan ay hanggang bahay, wala nang mag-a-apply ng katulong. At lalo na kapag hanggang factory, wala nang mag-a-apply ng factory worker. So, mag-a-adjust ang buong mundo sapagkat pinalitan na sila ng mga robot. Paano kung hindi na kontento ang mga makakapangyarihang bansang ito at nag-design pa sila na hindi alipin ang robot kung hindi magiging isang makapangyarihang pinuno? Ang theory ko, nakabuo sila ng isang makapangyarihang pinuno. Yan ang second beast na nagmula sa lupa. Nagmula sa mundo. Nagmula sa mundo ng mga taong matatalino na walang kinikilalang Diyos. Kung tutusin,
Ang beast ay parang kordero na maamo pero mabangis. Isang robotic android, humanoid, mataas ang kanyang artificial intelligence. Hindi siya tumatawa, hindi siya umiiyak, hindi siya nagpapakita ng galit, pero ubod siya ng lupit. Na ang lahat ng tao, sino man sa kanya ay sumuway, tiyak mamamatay. Sa totoo lang, may taglay siyang talino, pero wala siyang taglay na pakiramdam. Wala siyang damdamin. Kung napasakamay lang sana siya sa mabait at mabuting tao, magiging mabait at mabuting tao. Magiging okay. Kaso lang, siya po ay mapapasakamay sa isang antikristo. Isang pinunong diktador na sa kasaysayan ng mundo, pinakamasahol sa lahat. At ang magiging right hand ng antikristong ito ay ang second beast na susunod sa lahat ng kanyang kagustuhan. Tandaan ninyo mga kapatid, ang Trinity ay binuo rin na may Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Ang counterpart niya na yung dragon, ang Antikristo, at ang pangalawang halimaw na bunga ng technology. Isang android. So, meron po akong gustong balikan. Kung matatandaan nyo, tinuro ko po yung The Two Witnesses. Okay, may mga video po ko. Kung di ako nagkakamali, may 20 na video na po. Okay, isa po dyan ay The Two Witnesses. Balikan nyo po at basahin at panoorin nyo po yung video na yon. Mapapasin nyo po, ang sabi dyan, sila ay the anointed ones. At sila po ay nag-preach for 3.5 years. Hindi sila kaya ng dragon. Hindi rin sila kaya ng Antichrist. Siyempre, kaya silang rebukein in Jesus' name. Magagawa, ang demonyo ay kayang talian sa magitan ng pangalan ni Jesus. Pero alam nyo ba na ang dalawang witness na ito ay pinatay ng halimaw? Ang paniniwala ko po na ang halimaw na pumatay sa two witnesses ay ang second beast. Na kahit sabihin lang, in Jesus' name, hindi tatalab. Kasi nga, siya ay isang circuit. Isa siyang computer, isa siyang artificial intelligence na hindi nag-ooperate sa spiritual. Kaya kahit anong spiritual warfare ang gawin mo sa kanya, hindi tatalab. At dahil sa hindi tumalab sa kanya, ang two witnesses po ay kanyang napatay. Panoorin niyo po yung two witnesses na aking video. Makikita po ninyo na napatay po ang two witnesses na to ng halimaw na galing sa kalaliman. Okay? Well, anyway, ito po ay theory ko lang. Maaari akong mali, maaari ding tama. Ang importante po sa video ito ay na-share ko po sa inyo ang akin pong paniniwala na ang bubuing Trinity sa huling araw ng demonyo ay hindi talaga 3-in-1 na kagaya ng sa ating Panginoong Diyos. Pero dadayain niya. Gagawa siya ng kapamaranan na magmimistulang parang gano'n na nga. Siya na counterfeit ng Diyos Ama, ang Antichrist ay counterfeit ni Jesus, at ang image na ito na android na may control ng technology ng buong mundo ay counterfeit ng Holy Spirit na kumukontrol ng buong mundo. Well, ang discussion pong ito ay pahayag ni John.
Ang layunin niya ay ihanda tayong lahat. Ang aral po na iiwan sa atin ng paksang ito ay maging handa lang tayo bilang mga mananampalataya ng Panginoon sa mga bagay na posibleng mangyari pagdating ng panahon. Na ayon po sa mga nasaksihan ni John, maliwanag ito na kinakailangan nating paghandaan ang isang napakahalagang bagay. Ano po ito? Walang iba kundi kaligtasan. Kasi po ang lahat na ito, sa totoo lang, nakakatakot. Kalunos-lunos. Mga bagay na ayaw mong mangyari sa panahon mo. Imagine may 2 beast na susulpot. Ang pinakalayunin ay pahirapan ng mga tao, pasunurin sa mga bagay na gusto nila, at ang gusto nila ay huwag kang sumamba sa totoong Diyos. Tapos idadagdag mo pa dyan yung dilubyong darating na ibabagsak yung meteor, yung asteroid, na sa bawat ihip ng trompeta, sa bawat bukas ng seal, ay naglalaglagan ng mga bagay na sumisira at umuubos ng sakatauhan. Mabigat po talaga ang lahat ng ito. Kaya natin inaaral ang bagay na ito na sa ganon para maging handa. Ito po ang paghahanda bilang mga mananampalataya. Kapatid, ka-worship, mabuhay ka ayon sa tapat at wastong kalooban ng Diyos. Okay? Sikapin natin laging magbasa ng Biblia. Alamin natin ang kanyang kalooban. Lalong-lalo na po yung mga itinuro ng ating Panginoong Yesus. Nasa kanyang susi ng kaligtasan. Ang dahilan ng kanyang pagkakatawang tao ay para iligtas tayo. And therefore, lahat ng sinabi ni Jesus, lahat ng itinuro ni Jesus, lahat ng mga ginawa ni Jesus, isa-isahin nyo yun sa saliksikin. Yan ang magbubukas sa inyo ng pintuan para kayo po ay maligtas. Okay? Ano ang kanyang utos? Sundin. Ano ang kanyang pangako? Paniwalaan. Mabuhay tayo na alam natin na hindi natin nilalabag ang kanyang kalooban. Yun bang nabubuhay tayo na naghihintay sa kanyang muling pagbabalik? Isa puso natin palagi, Maranatha, Lord, come quickly. Na naghihintay tayong lahat sa Panginoon at sa ating paghintay ay ginagawa naman natin ang kanyang kalooban. At bilang pagwawakas po, nais kong ulitin na ang lahat ng mga sinabi ko dito ay theory ko lahat-lahat. Kung sino ang second beast, yan po kasi ang aking pinaniniwalaan. Hindi ko po hangad na iligaw kayo sa maling katuruan. Basta ang akin lang po ganito. Kung kayo po ay nag-iipon ng mga impormasyon patungkol sa mga bagay na merong kinalaman sa huling kapanahunan, yung mga end times or last days na revelations, isama nyo po ang naibahagi ko itong sa inyo. Isama nyo siya. Idagdag nyo po ito sa inyong library of knowledge. Idagdag nyo po ito sa inyong mga napag-aralan. Makakatulong po ito. Kung mali ako, pasensya na. Kung tama po ako, malaki may tutulong nito. Ngayon, ito kasi yung nakita kong sumasakto, tumutugma sa Revelation chapter 13 verse 11 to 18. Na ang second beast talaga ay isang android. Isang robot. Uulitin ko po ito pong lahat ay theory ko lamang. Kung ayaw mong maniwala, hindi kita pipilitin. At kung maniniwala ka naman, ang pakiusap ko, idagdag mo ang nalaman mong ito sa mga pinag-aaralan mo patungkol sa end times. I hope may naibahagi po ako sa inyo ng isang makabuluhang aral na makadadagdag sa inyong kaalaman. Maraming salamat po sa inyong panonood. At syempre sa pangalan po ng Usapang Born Again at ng Jesus Heart of Worship Church, ako po si Brother Dong. Pasamantala po magpapaalam. Muli sa susunod na mga video natin. God bless po. Bye-bye.
Please like, subscribe, and hit the notification bell para updated po kayo sa mga latest videos na ilalabas ko linggo-linggo. Maraming salamat po.